Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong July 5 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pag-technical analysis dito po sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, mapapansin po natin dito na ang nabuong candlestick nitong si Shiba Inu kahapon ay isa pong malaking bearish candlestick. Yan, marami po talagang nagbenta kahapon. Kaya nakaranas po ng matinding selling pressure itong si Shiba Inu at nagawa po niyang tagusin yung upper portion ng ating pattern dito at ang major support line natin dito na nasa presyong 4 0 digits 1480. Dahil dyan ay na-trigger po yung nakaabang na buy pending order natin dito. Ayan, nakabili po ako. Ayan, sa presyong ito. Ayan, 40 digits 1480 kahapon. At dahil dyan ay syempre magsiset na po tayo ng isang sell pending order dito or take profit. Ngayon ay check po muna natin yung ating pattern dito. Ayan po yung binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At gaya ng sinabi ko, kung pag bumalik po sa loob yung candlestick ni Shiba Inu, yung kanyang nabubuong candlestick, ay invalidated na po yung pattern natin dito. Kaya ayan, mawawalan na po yung visa ng ating pattern dito. Pero ayan, magkakaroon tayo ng readjustment dito. Yung kanyang yung lower portion na ito ng ating pattern ay nananatiling valid pa rin po ito sapagkat nagsisilbi po itong isang trend support line. Ngayon yung upper portion na ito ay ito lang po yung mawawalan ng saysay, pero i-adjust po natin yan. Ayan, lipat po natin dyan at magsisilbi po ulit itong upper portion ng ating panibagong pattern dito. Ayan, or nagsisilbi na rin po itong trend resistance line. Kunin po natin dito sa rejection na yan at ang latest rejection naman dito. Ayan, extend po natin. Kaya kung mapapansin po natin ay isa po itong descending triangle pattern. At maganda po ito kung pag descending triangle pattern ay isa po itong bullish signal kung sakaling nagkaroon siya ng breakout dito sa upper portion nito ay ang pinakamataas po na posibleng balikan ni Shiba Inu sa kanyang pag-angat sa presyo ay ito, ang 40 digits 2772. Kaya dahil dyan ay pwede na rin po tayong magbawas. Babawasan ko po yung aking mga take profit dito. Ayan, maaari po nating tanggalin ito para hindi gaanong marami yung mga naka-pending order, sell pending order natin dyan. Kaya ayan, ngayon ay ang pwede po nating dagdagan ay yung ating buy pending order dito sa ibaba. Ayan, lagyan natin ng price level muna. Ayan, ito po yung sunod. Dito po tayo sunod na bibili. Lagay tayo dito ng isang nakabang na buy pending order sa ibaba. Ayan, magdadagdag po siya ng isang 0, magiging 5 decimal 0 digits kung pagbabagsak siya hanggang dito. At ayan po yung panibagong pattern natin dito kay Shiba Inu, isang descending triangle pattern. At ang inaasahan po natin kung saan po siya magkakaroon ng breakout ay sa upper portion nito. Kaya ayan. Ngayon ay kung pag i-check po natin ngayon ay patuloy pa rin po na bumabagsak ang patuloy pa rin po na bearish yung signal natin dito sa ating Half-Switch indicator na ito. Ito po yung kulay red. Ayan. At mukhang wala pong pagbabago sa sukat ng kanyang pangangatawan. Pero yun nga lang at medyo napapansin natin na bumabaluktot na. Ayan, medyo bumabaluktot na po siya. Pero hindi po ibig sabihin yan na makaka-recover po siya. Yan, sapagkat medyo malayo pa. Kung pag bumabaluktot lamang yan ay malamang, yan, parang malamang ay malapit na po siyang maka-recover. Pero kung pag yung diretso po talaga yung kanyang yung pagkakabuo ng kanyang pangangatawan, diretso na downward ay yan po talaga ang kanyang
ito todo pa rin po yung kanyang pagbagsak, katulad po ng nangyari rito. Kaya downward yung direction ng kanyang pangangatawan. Pero dito mapapansin po natin na medyo bumaluktot siya, kaya nakaranas po siya ng consolidation dito. Yan, pero mukhang kung magda-downward ulit, yan, yung kanyang pangangatawan ay ayan, bubulusok po siya sa pagbagsak. Ngayon ay yung ating QQE mode indicator ay ganun din po, sang-ayon din po na matindi ang nararanasang selling pressure ngayon nitong Shiba Inu. Mapapansin natin na lumalaki yung mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay biglang dumami po ang nagbebenta ngayon ng kanilang Shiba Inu tokens. Kaya yan, malakas ang selling pressure natin dito. Kaya nung bumagsak po siya rito sa ating support line na ito, ay nagawa niya itong basagin. Ayan, tagusin. Nagawa po niyang tagusin ito nang walang kahirap-hirap. At ayan, update po natin yan. Gawin po natin kulay green. Yung color coding po natin dito is lahat po ng mga kulay green ay mga resistance line. Yung mga kulay red naman po ay mga support line. At ang isa pang bagay po kasi na dahilan kung bakit nakaranas ng matinding pagbagsak itong si Shiba Inu ay ganun din po kasi ang naranasan ni Bitcoin dito. Ayan, bumuo po siya ng isang malaking bearish candlestick kahapon na siyang nanghatak sa buong crypto market, lalong-lalo na ang mga meme coins. Kaya yan pong muli, nakakaranas ng matinding pagbagsak ang buong crypto market sa ngayon dahil sa naranasang pagbagsak ni Bitcoin kahapon. Kaya ayan, base po sa mga signals na ipinapakita ng ating mga indicators dito sa chart ni Shiba Inu, ay mukhang magpapatuloy lamang po ito sa kanyang pagbagsak sa mga paparating na araw, at asahan po natin na posibleng sa mga paparating na araw ay umabot ang kanyang pagbagsak dito sa sunod na major support line natin na 40 digits 1168. Kaya ayan, ihanda na po natin ulit yung ating pangbili or yung ating buy pending order sa major support line na ito. At maliban po dyan ay meron na rin tayong panibagong pattern dito, at ang binabantayan po natin dito ay ang kanyang mararanasang breakout sa upper portion nito. Kasi kung yan na rin po ang isang pinakamahalagang hudyat na maaring makarecover na sa pagkakabagsak si Shiba Inu, yung kanyang breakout dito sa upper portion ng ating pattern na ito. Kaya ayan, yan po yung aking live spot trading positions dito po kay Shiba Inu. Meron na lamang po akong 4 dito na mga sell pending orders or take profit na nakatapat po sa mga resistance lines natin dito. At meron na lamang po akong 2 buy pending order dito sa ibaba na nakatapat naman po sa mga major support line natin dito. At ayan, sa mga bago lamang po na nagtatanong dito kung ano ang ginagamit kong platform at saka indicators dito, ito po yung platform na tinatawag na TradingView. Yung indicators ko naman dito ay yung nandito sa chart, ayan naman po ang tinatawag na Hall Suite Indicator. Yung nandito naman po sa ibaba ay ito naman po ang tinatawag na QQE Mode Indicator. Check na lamang po ninyo ang description ng video na ito sapagkat nandyan po yung mga link ng mga video na aking ginawa na siyang nagpapaliwanag kung paano gamitin ang 2 indicators na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.